Trending ngayon yung babae na vlogger na grabe kung makapagsalita kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Diba? Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo ng exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Na, hindi kami nasasatisfied ba? Huwag naman ganyan, Robin. Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Trending siya ngayon. Kahit masama yung nangyari sa kanya, pero nagtitrending siya at pinagtatawanan yung nangyayari sa kanya. Marami po talagang tumawa sa nangyayari sa kanya at naglalabasan pa yung hindi mga magaganda niyang video nun sa mga sinasabi niya sa video niya, naglalabasan pa. Kaya kahit wala na siya ngayon, maraming nagagalit sa kanya kasi grabe po talaga yung mga sinasabi niya tungkol kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hirap po tanggapin para sa mga nagmamahal sa mga Duterte. Mahirap po tanggapin yung mga sinasabi niya. Kaya ngayon, may masamang nangyari sa kanya, nagtitrending siya, pati yung mga dati niya mga videos, naglalabasan. Ganun po talaga pagka hindi maganda yung pinapakita mo sa kapwa mo na wala naman ginawa sa iyo yung matanda at wala naman ginawa si VP Sara Duterte sa iyo, pero kung makapagsalita, grabe po, matindi po. Maano po talaga, parang nakakasakit sa damdamin pag nagsasalita siya. Kapag bumabanat siya sa mga videos niya, grabe. Kaya ngayon sa nangyayari sa kanya, nagtitrending siya, pati yung mga lumang video, naglalabasan niya. Kilala nyo naman siguro kung sinong vlogger na babae ito. Hindi na natin pangalanan dahil wala na nga siya. Respeto na lang din. Pero kayo sa mga nakakita ng video ng mga pinupost niya, alam ko sa mga DDS nasasaktan din po kayo, kagaya ko. Nakakasakit po sa puso, biruin mo, yung hinahangaan mong tao, pagsasabihan ng hindi maganda, di ba? Parang nakakasakit po talaga. Ang hirap panoorin kaya ako hindi na ako laging nanonood kasi pag napapanood mo, sakit lang yung dibdib natin na hindi naman totoo yung mga sinasabi, di ba? Kaya ngayon sa nangyari sa kanya, imbis na maraming magipagsimpatiya, maraming maawa, kabaliktaran po ang nangyayari, kabaliktaran dahil mas lalo pa siyang pinagtatawanan at marami pang nagagalit sa kanya dahil naglalabasan nga yung mga videos na mga pinupost niya dati. Ang dami niyang pinupost na videos, naglalabasan ngayon, nire-repost ng mga ibang vlogger, napapanood siyempre ng mga nagmamahal ng mga Duterte. Ayan, mas lalong dumami yung nagagalit, imbis wala na nga siya, nagagalit pa yung mga tao sa kanya dahil sa ginagawa niya. Grabe naman po kasi, grabe. Grabe yung mga sinasabi niya, parang kung papapanood mo yung mga sinasabi niya, talagang aalsa yung buhok mo eh. Aalsa yung buhok mo. Iinit yung tainga mo. Grabe. Grabe. Di ba? Kaya talagang maraming magagalit. Biruin mo. Isipin yung maigi yan. Kung ikaw ayaw mo sa isang tao, huwag na yung dami mo pang sasabihin na grabe na talaga, yung matindi na talaga eh, nakakaapikto na eh, di ba? Matindi. Wala namang ginawa sa iyo yung matanda. Wala namang ginawa sa kanya si VP Sara Duterte. Bakit ganun siya makapagsalita? Bakit ganun siya manira, manlait, kung ano-ano ang sinasabi? Grabe. Kung napanood nyo talaga, alam ko napanood nyo dahil trending kasi ngayon, nagkalabasan yung mga video eh. Yan ang sinasabi natin na kung sa Bisaya pa, ang gaba, dili yun magsaba. Tinuod yun, tinuod. Totoo po talaga na yung karma talaga, totoo, totoo po. Ang gaba, dili yun magsaba. Tama yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Ay sinasabi niya na tatay nyo, karton, tatay nyo, ipasok sa garapon. Ano pa siya, sumasayaw-sayaw pa dun sa video niya, sumasayaw-sayaw. Tapos may isang video pa na may kasama siya na kasama niyang vlogger na malakas din magmura. Lagi minumura si BP Sara noon sa kasi Mayor Baste.
na andun nga yung nakatayo na yung picture ni Pangulong Rodrigo Duterte at pinapakain nila ng french fries. Grabe yung ginawa nila doon. Ang dami nilang sinasabi yun. May pinipitik pa nga yung ano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe. Matindi po hindi o hindi matatanggap ng pamilya Duterte pag nakikita nila yon. Talagang masasaktan. Kaso alam naman po natin si VP Sara Duterte hindi naman nanonood ng Facebook yan dahil busy yan. Dami ng problema, busy pa sa trabaho. Bali, mga ganyan, kahit makita siguro niyan, pabayaan na rin niya. Kasi alam naman natin na si VP Sara Duterte napakabuting tao. Di ba sinabi niya, salita lang sila na magsalita laban sa akin, huwag lang daw yung politiko ang magsasabi sa kanya ng ganyan. Huwag lang daw talaga na politiko. Pero pag mga taong bayan lang, hinahayaan na lang ni VP Sara Duterte yan. Pero ayan na nga, tadhana na po yung sumisingil sa kanya. Tadhana po ang sumingil talaga sa kanya. Siningil siya ng tadhana. Sa bagay, yung mga sinasabi niya para kay Pangulong Rodrigo Duterte, bumalik sa kanya. Sa kanya po talaga nangyari. Sinasabi niya na tatay niyo ipasok sa garapon ko. Sa baga, magiging abo na lang si Pangulong Rodrigo Duterte at ipasok nga sa sinasabi niyang garapon. Pero kabaliktaran ang nangyari dahil sa kanya ang nangyari, di ba? Sa kanya. Pero, siyempre, wala yung buhay niya. Sayang din dahil batang-bata pa siya, napakabata pa. Pero hindi ko lubos maisip na bata ka pa, kababae mong tao, pero kapag nagsalita ka, grabe talagang nakakasugat ng damdamin. Nakakasugat. Ngayon, di ba, imbis na mga tao pag nakakita na pag may ganyang pangyayari, may nawalan ng buhay, kinitil, pero imbis na magluksa, maawa, maraming tumatawa at maraming nagagalit dahil din sa mga ginagawa niya dati. Dahil din sa kanyang tuwing vlog, grabe kung magsalita. Akala mo Akala mo yung sinasabihan niya ay walang damdamin, walang puso. Kaya pag nagsalita siya, wagas kung magsalita. Talagang bubutasin yung puso mo kapag ikaw ang sinasabihan niya dahil hindi naman totoo yung mga sinasabi niya. Hindi totoo. Yan ang mahirap sa kanya eh. Banat ng banat, hindi naman totoo yung mga sinasabi. Ang sinasabi niya na si VP Sara Duterte, nabuntisan daw, kaya daw pumupunta sa ibang bansa dahil ipaano daw yung bata, di ba? Nakapanood kayo sa video na yan. Yan ang nagtitrending matindi ngayon, umiikot ngayon sa social media yan. Yung vlog na ginagawa na yan, yung video na yan. Yan talaga grabe, marami po talagang hindi nagustuhan yung video na yan. Sobra-sobra na yung sinasabi nila. Sobra-sobra na talaga. Pero ngayon ang sinasabi nila pagbibintangan yung mga ano ni VP Sara Duterte, yung mga didiis daw, mali yon. Hindi dapat dahil sa matindi siya magsalita, malamang marami siyang nakakaaway, maraming galit sa kanya dahil matindi nga siya magsalita eh. Matindi talaga magsalita. Kaya ayun, nauna pa siya kay Pangulong Rodrigo Duterte, yung lagi niyang binabanata na matanda na kahit kunti wala namang ginawang masama sa kanya, kahit salita walang ginawa sa kanya na masama. Pero bakit nagkaganon? Bakit ganon ang sinasabi niya? Di ba? Di ba? Tago sa parang bubutasin talaga yung puso mo kapag mahal na mahal mo yung si Pangulong Rodrigo Duterte at si VP Sara Duterte dahil sumusuporta ka sa kanya. Tapos ganon ang sabi niya, talagang masasaktan ka. Masasaktan ka talaga, iinit yung tainga mo, di ba? Ako nga pinapatay ko kagad dahil talagang hindi ko matanggap yung gano'n na grabe, sobra na yung paninira. Ano na sa kanya, personal na pinipersonal niya sa paninira si VP Sara Duterte. Kung ano na yung ginagawa nilang pambabastos sa picture ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi tama yon. Kababaeng tao, bata ka pa, tapos ganun ka magsalita sa isang 81 years old na wala namang ginawa sa'yo. Ayan, sinasabi, totoo ang gaba, dili gyud magsaba. Kusa na lang darating yan sa buhay mo. Kapag hindi maganda ang ginagawa mo sa kapwa mo, ganun po talaga ang mangyayari. Kaya dapat, ingat-ingat din po tayo sa ating mga sinasabi, sa ating kapwa. Kung natural naman yang mambabas ka, natural naman yung sinasabi ka, pero huwag naman yung sobra-sobra. Huwag naman yung grabe na yung gumagawa ka na lang ng kasinungalingan para lang masira mo yung isang tao
Mukhang hindi na tama 'yun, hindi na tama 'yun. Mali na talaga 'yun. Kaya gano'n na lang kadami yung taong nagagalit sa kanya at pinagtawanan yung nangyayari sa kanya ngayon. Pinagtawanan po talaga. Marami namang kumakampi sa kanya dahil may mga kakampi naman sila mga vlogger na 'yan. Sila yung unang-unang nag-vlog, nung nangyari na 'yan, yung mga kakampi niyang vlogger, sila yung nag-expose kaagad. Ginagatasan nila kaagad 'yan, 'di ba? Siyempre viral kaagad 'yan eh. Dahil kilala din naman yung vlogger na babae na 'yon dahil nga sa paninira niya kay Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte, kilala din. Pero ayan, ah, hindi na umabot ng 30 years old, batang-bata pa. Ang alam ko 24 years old pa lang yata 'yon. 'Yon lang alam ko, hindi ako nagkakamali. Kaya huwag tayo magsalita ng sobrang-sobrang nakakasakit at kung may ibang tao na makakaaway ka, magpakumbaba. Wala namang mawawala kapag magpakumbaba ka, pero siya, sa tingin ko lang talaga ay sa pananalita niya, sa ugali niya, marami talaga siguro siyang nakakaaway, marami. Yan lang sa tingin ko. Marami siyang nakakaaway, kaya ganun. Yun ang nangyari. Talagang hanggang doon na lang siya talaga sa ibabaw ng mundo. Ganun na lang talaga. Kaya dapat dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Grabe nga yung narinig ko yung sinasabi ni VP Sara Duterte, napanood ko yung grabe talaga. Sobra. Sobra talaga yung sinasabi niya. Kaya tinamaan siya sa sinabi ni VP Sara Duterte na ang gaba, di yun magsaba. Kaya yan, nangyari sa kanya, pinagtatawanan pa siya.